Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Hazel Ocampo. So, ang topic natin for today is ano ang tatlong bagay na mangyayari sa hinaharap? Meron po tayong concept na general eschatology. General eschatology is the study of the future events that affect the whole world, like return of Christ, the resurrection of dead, the final judgment, and the new heaven and earth. This reminds us that history is going somewhere. God is moving everything toward a glorious and victorious end. And makikita po natin ito sa Acts chapter 1 verse 11. And said, Men of Galilee, why do you stand looking to heaven? This Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven. Ngayon naman po, share natin ang natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching po. Meron pong 3 things that will happen in the future. So, first teaching po, return of Christ. So, yung Panginoon sa Kristo, magbabalik siya, kukunin na lahat yung mga anak niya na sumusunod sa Kanya. Ngayon naman sa second teaching na tayo, resurrection and judgment. So, sa future po, po natin, magkakaroon po ng resurrection and syempre, yung judgment na tinatawag na kung saan haharap tayo sa Panginoon. And titingnan niya lahat ng kabutihan na nagawa natin. Ngayon naman, sa third teaching na tayo, restoration of creation. So, magkakaroon ulit ng panibagong lupa, panibagong langit, kung saan dadalhin ito ng Panginoon lahat ng mga anak niya na sumasampalataya sa Kanya at yung mga anak niya na sumusunod sa Kanya. Ngayon naman sa application na tayo. First application, make this world a better place. So, gawin natin yung mundo na ito puro kabutihan, walang kasamaan. Gawin natin yung mundo na ito na kung saan yung Diyos yung lumalaganap. Yan naman sa second application na tayo, make one step closer to Jesus each day. So, gumawa tayo palagi ng hakbang na kung saan nagiging malapit tayo sa Panginoon, na kung saan siya lang yung napupurihan natin. Everyday, nagkagawa natin ng mabuting gawa. Yun naman sa third application tayo, make at least one act of kindness each day as investment of eternity. So, kahit isang beses sa isang araw, gumawa ka ng kabutihan. Nang sa ganun, meron kang mai-invest sa pagdating ng Panginoon na kung saan haharap tayo na sa judgment ng Panginoon. Yun naman sa discussion na what are the acts of kindness you can make as investment of eternity. So for me, is yun, maging mabuti tayo anak sa mga magulang natin, dahil alam naman natin na kapag mag-invest tayo sa pagiging mabuting anak, malaking balik yun sa ating balang araw. And ayun naman po for our today's discussion. Thank you for watching.